Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende. So, kung anong mapipick up pong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Meron ditong 10 of Wands, 6 of Pentacles. Ay! Dalawang 6. Eh, pag ganyan, may ano na siya. Tawag dito. Iisa na lang. Ganyan kasi ako. Mahalaga sa akin yung umuulit na number. Nag-iisa ko na lang. Eh, anong future outcome niyan kung nag-isa na to? Magdadagdag tayo ng panibago. Eh, maganda rin naman yung dulo. So, again, ulitin ko. Ito yung unang spread, pangalawa, pangatlo. Pwede magdugtong yung kwento, pwede rin hindi. May instances kasi na iba yung kwento dito, iba rin senaryo dito, iba rin dito. Pero madalas naman nagdurugtong. Yun nga lang nga, may case na hindi nagdurugtong, ha? Anyways, simulan natin dito sa 10 of Wands. Strength. So, bida natin dito sa unang spread, lalaki. Pwede rin namang babae kung extrovert siya, panganay, nag-iisang anak, breadwinner, or kung LGBTQ. Sa bagay, pag LGBTQ, hindi natin masabi kung anong energy niya. So, kung anong fit. Okay? Depende sa kanya. But again, masculine energy to. Okay? Pwede rin naman huwag nyo nang pansinin yung gender. Kung tingin nyo, nagre-resonate naman sa sitwasyon nyo, di huwag nyo nang pansinin yung gender. Kasi may 10 of Wands tayo doon na parang nahihirapan yung bida natin. Pwede rin nasa 40 to 59 years old, maputi. May jowa siya. May girlfriend o boyfriend. Basta may karelasyon to. Hindi nga lang kasal. Sa pananaw ko lang So, again, nahirapan siya dito for some reason, pero napapakatatag siya sa the strength. Alamin natin na bang nagpapahirap sa bida natin. Whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. Tingnan natin. Lalaki. Lalaki ulit. Teka. Sabi ko nga sa inyo, pwede rin LGBTQ to. Or, para silang masculine energy. Or baka ito yung may nagpapahirap sa kanya, ibang tao. Pero in a relationship siya. Pero may kaaway siya, ibang tao. Or, may maaway sa kanya. Depende. Tingnan natin, ha. Mga susunod na detalye. Partner na to. Babae at lalaki. Pero magkaiba sila ng itsura. Kasi may partner din to Ganito ang damit. Ito rin may partner, iba damit.
Pero dito may opposite sex or gender. Well, ang dating sa akin, anong nagpapahirap sa kanya? Relationship. Romance na rin kasi to or emotion. Malamang-lamang may love issues na nangyayari or mangyayari pa lang. Yun yung problemahin nung bida natin, itong lalaki, yung partner niya. Di sila siguro magkasundo for some reason, pero more like ang subject natin ay relationship or marriage. Alamin natin kung anong specific na problem, pero at least may idea tayo na relationship yung reading. Kasi sabi ko kanina, baka may kaaway siyang iba, more like relationship na to. Anong possible pag-awayan nila or pagtalunan or hindi nila pagkasundo. Ito na yung partner nito. May jealousy siguro na maaaring mangyari kasi may other man, baka nagsiselos to. May pinagseselosan siya or pagseselosan pa lang. Mukhang may rivalry na maaaring mangyari or baka literal na third party na to, case to case basis, or nalilink lang. Alam niyo yung parang nagkakadevelopan or nagiging close, so dun papasok yung jealousy, or again baka sila na talaga. Yun yung burden dito sa 10 of Wands. Na pinipilit nitong lalaki na ayusin or nagpapakatatag siya sa the strength, papaka strong. Ayun, yun yung main subject natin. May ka-flirt siguro to. Pero mas sila mas compatible. Kasi ito talaga yung partner nito Mag-partner talaga to. Pero ganun talaga ang buhay May case na dumarating si Mr. Right kung kailan in a relationship na or di na pwede, kasal na pero mas compatible sila o baka friend yun, ka-workmate, parang palagay sila sa isa't isa, close. Yan ngayon, pagdurugtungin natin itong kaya sabi ko ang dalawang card na umuulit ang number, so isa lang meaning yan dahil umuulit, nadagdagan na lang natin ng dalawa. Emperor, Hierophant. So again, dalawang 6 can clarify ng Emperor at Hierophant. Maganda ba to? Or nagdugtong ba sila? Isip ko nga magkarugtong ba yung kwento or iba to? Ibang senaryo. Mukhang magkarugtong sila Ang mangyayari dito, eto, may matanda whether tatay to, kapatid na mas matanda, pinsan na mas matanda,
or anyone na matanda dun sa bida natin. So again, pwede rin kung di literal na relative, malapit sa kanya na matanda na or tatay na siguro or lolo, mag-a-advise to mag-a-advise yan. Teka lang. Tingin ko, ito ay papasok sa part ng babae or feminine energy. Siya yung mag-a-advise. Hindi to yung sa side ng lalaki, kundi sa side ng babae. Kasi parang napasok sa special relationship or connection yung babae di ba? Kasi nga may siya may other man or nade-develop or naging close or kalandian. Kasi imposible naman kung sa side to nung lalaki. Napaisip din ako kanina, pero tingin ko dun sa side to nung babae na may mag-advise sa kanya na mali yung ginagawa niya, di ba? Alangan namang tawag dito kung sa side nung lalaki. Iniisip ko nga kung paano siya magiging fit sa sitwasyon ng lalaki. Parang wala akong makuha idea. Kasi kung dun sa lalaki, alangan namang sabihin pa nung nito na unawain mo na lang na ganun yung sitwasyon, di ba? Parang labo naman nun. Unawain na may iba or napapalapit yung partner niya sa iba. So again, dun to tatama sa babaeng side na may mag-a-advise sa kanya tungkol sa special relationship or connection niya dun sa lalaking ka-close niya or friend or baka nga other man na talaga. Kasi parang sila fit. Kasi nga mag-partner. Sila talaga yung mag-partner. So sabihin natin introvert versus extrovert. Ito para silang introvert. So nagkakaunawaan parehong introvert. So ganun Ngayon, dito tayo sa future outcome, Ace of Cups. Ace of Cups. So, when more like, discipline man to hindi niya kukonsintihin yung ginagawang mali nung babae, lalo na kung anak niya, or kapatid, kamag-anak, or kaibigan lang. So, again, kung dito literal na matanda na, edi may anak na to, o lolo, pwede rin ganun. So, sa part naman ito, Ace of Cups, kinlarify ng Eight of Cups. Eight of Cups at Page of Swords. Eight of Cups, Page of Swords. Okay, ang dating sa akin, mapapaisip-isip yung babae. Dito sa Page of
Page of Swords. Ito kasi yung ano card ng restlessness. Nagulong-gulo yung isip ba? Lagi nag-iisip. So, ngayon, dito sa Eight of Cups, more like, iiwan niya. Sinong iiwan niya? Yung possible ugat ng problema. Yun nga, ito. Sa tingin ko, gagawin naman niya yung sa tingin niya ay tama. Lalo na kung advisean nga nitong taong to. Kumbaga, dahil dito sa taong to, matatauhan yung babae na gawin ng tama at lumayo sa tukso. Kaya ayun, papasok na yung Ace of Cups in a way na maawa siya dun sa original niya at babalik yung intimacy nila sa isa't isa. Ayun, karoon ng awakening sa relationship nila. Kumbaga na-shake yung foundation ng relasyon nila. Kumbaga dahil dun sa nangyari mas magiging matatag sila. Parang siya, lesson learned. At bawat pagsubok na may encounter, kumbaga dahil nalampasan, mas titibay yung relasyon nila, ganyan. Ito, happy ending naman, in fairness. Buti na lang Ace of Cups yung dulo. At maganda yung clarifier cards. Anyways, nagdugtong yung mga kwento. Dahil nagdugtong, hindi ako malilito. Kasi kapag iba-iba yung scenario na nalilito ako. Kaya maglalagay tayo ng clue. Ito yung possible partner. Okay? Partner o person ng Libra sa reading na to. Aries. Ito, Gemini. Aries, Gemini. Ito, Empress. Di kapwa Libra or Taurus. Ngayon, kung sa tingin nyo ay hindi para sa inyo, pero mukhang tumatama dun sa kakilala nyo. Kasi pwede rin naman to sa kakilala nyo, anyone na malapit sa inyo, or sa idol. Pwede rin tong sumakop sa energy nila. Kasi hindi lang naman specifically Libra yung tatama ng reading. Pwede rin energy to na mga kakilala nyo, malapit sa inyo. Pwede rin sakupin nitong reading. So, kung sabihin natin di man para sa inyo itong reading, di baka para to doon sa kakilala nyo, malapit sa inyo, or idol, pwede rin naman. So, ito yung possible zodiac sign niya. Isa sa air sign din, Gemini, Libra, Aquarius. Capricorn. Ayan, hulog. Sagittarius. Ngayon, ito naman tayo sa susunod na deck. So, sa deck na to, magkapares lang yung instruction. Okay, para isang salita ko na lang. Babasahin ko na lang yung lalabas na message. Madali lang naman intindihin dahil basic English lang. Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general advice at prediction na to, itong dalawang deck na to, sa period na to. So, ulitin ko, babasahin ko na lang para mabilis.
nakakuha ko ng 4 dito sa deck na to. Ito, sabi, retreat. It's time to disconnect from the world. Ito, finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Ito, true love. This is the romance of a lifetime. At ang uli, so sabi dito, playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So dito naman tayo sa huling deck ko. Ilisin ko lang ito sandali para hindi magulo. Ito, 4 din ang kukunin ko. Sabi naman dito, your action would make everything getting well. So, sabi naman dito, some assistance will make you succeed. Ito. The situation is still not very clear. At ang uli, ito, to explore with curiosity. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.